ba binihisan pa tayo ng Diyos? Yung preaching ni Brother Gerald, yung mga shield, binihisan pa tayo, di ko ba? Meron tayong helmet of salvation, breastplate of righteousness, armor, may shield of faith. Amen? Yan ang forma natin. Amen? Mandinig ba talaga? Amen? Yes. Walang duwag. Walang uwing pupuwit-puwit. Amen? Amen. Bigger place. The mighty men of Baylor. Amen? Amen. Preach on. Pag mighty men of Baylor, mga kapatid, ang yung pinag-uusapan. Alam niyo ba si David may mighty men of Baylor? Isa lang ang katumbas, 80. At ang napatay, 800 pala, 800. Isa lang. Yun ang mighty men of Baylor. Matindi ang katumbas. Tapos meron pang mighty men of Baylor si David. Pag hinawakan yung ganyan, talagang pagkatapos ng laban, isa-isahin mo. Yung kamay. Sobrang higpit ng grip. Para lang maalis yung sword. Matindi, man. Sabihin mo sa katabi mo, matindi ka. Hindi mo ba yan alam? Hindi ko ba alam mga kapatid na kahit isa lang sa atin kayang bili ng bigger place? Amen? Kung naniwala ka lang. Amen? Amen? Grabe siya, amen? Ano sinasabi ng angel of the Lord? Kasinungalingan o nagjo-joke kay Gideon? No! Ang sinasabi niya kay Gideon, truth. Mag-isip ka sa katotohanan ng Gideon. God is with you, the mighty man of Baylor. Ano? Sa verse 13, kung mag-advance reading, naniwala kaya si Gideon? Naniwala kaya? Alam niyo, nature ng tao, ito talaga eh. Sino po kausap ni Gideon? The angel of the Lord. Alam niyo, pag-uusapan natin mamaya, sino ba yung angel of the Lord? Sino ba yun? Naniwala kayo si Gideon, Brother Jaime? So, minsan, ito ang problema eh. Anghel na mula sa langit ang nagsasalita. Eh, di lalo na si Pastor. Pag si Pastor ang nagsasalita. Di ba? Ito po ang nangyari. Verse number 13. And Gideon said unto him, O my Lord. Ang tawag ni Gideon sa angel of the Lord is what? Lord, capital L? Yes. Ito, sabihin ko na po sa inyo kung sino ito. Mamaya-maya lang po. Huwag po kayong bibitiw. Amen? If, ayan na, nagsisimula na. If the Lord be with us. Di ba sabi ng angel of the Lord, God is with you? Nasa inyo ang Panginoon. If kung nasa amin talaga ang Panginoon. Ano po ang sumunod na mga tanong? Ito po. Why? Panginoon, angel of the Lord, bakit? Parang kanta po ito. Why? 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 Bakit? Then is, ano po nangyari? All befallen us. Angel of the Lord, kung nasa atin ang Panginoon, bakit ang lahat ng ito'y nangyayari? Are you listening, church? Amen. Bakit si Ano'y may sakit? Bakit si Ano'y na-ospital? Bakit nagkagulo yung pamilya na yun? Bakit nagka-problema? Why? Tanong ni Gideon, madalas, tanong din, Amen. if there is something wrong na nangyayari, hindi mayalis na tayo po yan. Another question, not only why, and another question, and where be all this miracle which our fathers taught us of, saying, did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord hath forsaken us and delivered us unto the hands of the Midianites. Nasaan na?
Yung mga ikinukwento ng mga magulang natin na miracle, nasa pamamagitan ni Moses, hinati ang dagat, nakaraan kami ang mga ninuno namin, ang daming mga miracles, umulan ng mana, umulan ng pugo, nagkaroon ng tubig sa bato, nasaan na ang mga miracles na yun? Another question is, after why, where? Akala ko pa sa church tulungan, bakit walang, nasaan yung mga sila, bakit hindi ako big, are you sila? Nasaan sila? Nasa itulong. Nasaan siya? Naniwala si Gideon sa sinabi ng angel of the Lord? The answer is doubt. Nagdududa siya. Bakit to? Mayroon silang karanasan na pangit na naranasan. Ayan naman kada. As I said mga kapatid, kapag may karanasan tayo hindi maganda, diyan tayo madalas nagtatanong. Diyan po natin abangan ang ating sarili. Kapag ba may nangyayari sa ating hindi maganda, ibig sabihin ba nito, wala na ang Diyos? Hindi po. God is with us. Why? Where? If? Pag may nangyayari hindi maganda. Nabubuo mga kapatid yung sinatawag na doubt kapag may hindi magandang nangyayari sa buhay natin. Doubt. Fears. Ano pa? Voice. Tanungin ko po kay church. Bakit nga ba nangyari ito sa Madianites? Ay sa mga Israelita? Outnumbered sila ng mga Madianites. Talon-talunan sila. Ano kaya ang dahilan bakit gulpi sila sa Madianites? Anong reason? Verse number 1. 6 verse 1. Balik tayo sa verse 1. Throwback. Balik tayo sa nakaraan. Verse 1. Ito po ang dahilan mga kapatid kung bakit may pangit na nangyayari sa Israel. The children of Israel, what? Yun. Did evil in the sight of the Lord. And the Lord delivered them into the hand of Midian. How many years? 7 years. Ilang taon? Ito. Listen carefully. Sabi mo man sa katabi mo, Hello. 7 years. Church, bakit kailangan pa ng 7 taon para magbago? Bakit kailangan pa ng mahabang panahon bago maniwala sa Diyos? Bakit kailangan pa ng mahabang panahon para iwanan yung kasalanan? Bakit kailangan pang mahaba? Bakit kailangan pang 7 long years? Bakit kailangan pang mahaba ang panahon bago magpasya na maging tapat na talaga sa Panginoon? Bakit? Alam niyo mga kapatid, kung 2 years pa lang nagbalik loob na sila sa Panginoon, hindi na po mahaba ito eh. Right. Kaya mga kapatid, huwag lang pahabain. Nagsasayang lang tayo ng oras. Hindi yung pag sinubok, nawala. Walang pagsubok, naroon. Pag sinubok, wala. Pag walang pagsubok, naroon. Bakit kailangan pa patagalin yan? May pagsubok wala, magtafat ka na! Praise God. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Amen? Amen. 7 years. Na sila'y patago-tago. Masayang buhay ba yung Brother Lester? Na, Ay, walang budget na. Gate tayo, gate. Ay, meron. Tago. hindi po eh. Di ba ganyan to isang pag may ginawang kalokohan? Tago din, amen? Ay, masarap na buhay po ba yan? Bakit kailangan pang pahabain? Bakit ang tampuhan kailangan pang umabot ng 3 linggo? 4 na buwan?
10 taon na kapitbahay hindi mapatawad. Bakit kailangan pang pahabain? Ano yung sinig? Pinapahaba mo lang yung suffering. Yung pangit na sitwasyon. Amen? Sabi ng Bible, pag kayo may tampuhan, huwag niyong hayaang lumubog yung araw na hindi kayo nagbabati-batit nag-aayos-ayos. Amen? Hindi na kailangan pahabain ng mga bagay na mali. Amen? Meron lang tayong dapat pinapahaba sa buhay na ito. Amen, church? Yung tama! Yung mga mali, paigsiin na yan! Sabi nga sa tabi, paigsiin yan! Yung mga maling ginagawa, paigsiin na yan! Dapat yan na 2 minutes lang nagtapuha kayo, 2 minutes tapos na, amen? Yakap na wala, amen? Hindi, 3 lingkod ako po! Tapos kayo rin na magkakasama sa bahay! Sabi ka doon, kaya humaba, ano po? They did what? Evil, kasalanan in the sight of the Lord. Namamalo talaga Diyos, di ba? Yes. Hindi ka sasantuhin ng Diyos, amen? Amen. Pag minawa ka talagang masama, papaluin ka talaga. There's no single sin that God left unpunished. Ayun, 7 taon. Tapos itong si Gideon, nagdadramang bukid. Ano sabi ni Gideon? Bakit? Nasaan na ang miracle ng Diyos? May gana pang magtanong. Bakit nangyari sa amin ito? God is good. Amen. Hindi siya nagpapalo na walang dahilan. Magulang ako minsan, namamalo di ba? Amen. Grabe. May dahilan ka magtanong si Gideon ng why. Amen? Ganito mga kapatid, listen carefully. Pag merong pangit na nangyayari sa atin, pinakamagandang gawin, mag-usap-usap. Meron ba tayong may ginawa ba tayong mga kasalanan? Ganun nangyari, di ba? Mag-kami na. Close door meeting. Amen? Ako po ay may ginawa talagang ganito. Ay ako minsan hindi nawawala yung palo ng Diyos. 7 years umabot, di ba? Sumamba sila sa Diyos na pinalitan na Diyos for 7 years. Alam niyo po ba yung idolatry? Hindi lang ngayon yung rebulto. May mga idolatry, ay idol mo, kasalanan. Hindi mo maalis sa'yo. Are you listening, church? Close door. May kasalanan po ako, inaamin ko ito. Amen, pag magpatawaran. Amen? Okay, may tips pa ako ituturo sa inyo. Para ang isang taong may sakit, madaling gumaling. Gusto niyo po ba? Amen. Ito po ina-adapt ko sa isang doktor, dating DOH secretary, kumpare ko. Tandaan niyo po yung salitang self. S-E-L-F. Una, S. Sleep. Dapat 8 hours. Bakit po? Kapag ikaw'y natutulog, doon nagtatrabaho yung mga antibodies mo para i-heal yung mga sakit. Una, sleep. Dapat 8 hours. Letter E. Exercise. Galaw-galaw din para hindi ma-stroke. Letter L. Love and be loved. Dapat minamahal siya at nakakaramdam din siya ng pagmamahal. Naalala ko tuloy si Brother Junel, nung nagpipray kami dito, may sakit ako. Habang nagpipray si Junel, hinihigot yung lagot ko ganon. Oh, parang asarap ng pakiramdam ko, parang wala akong sakit Amen? Love and be love. Amen? And then letter F. Next week sabihin ko sa inyo. Letter F is faith or forgiveness. Magtiwala ka sa Diyos. Hey! Magpatawad ka. And then letter S, self. May S pa yun no? No? Self-acceptance. Dapat tinatanggap mo yung sitwasyon mo. Yung sakit mo. Amen? Amen. Huwag i-deny. Amen? O, yun po. Tapos na po. Preaching na tayo. Amen, church? Amen. 7 years, church! Ano po dapat pinapahaba natin sa buhay na ito? Yung paggawa ng ano po? Ng tama, amen? Yan ang dapat in-extend. At yung paggawa ng mali, dapat yan ang kakarampot sa buhay mo. Dahil hindi naman talaga tayo perfect Dapat yan ang hindi na hinahabaan. Hindi yung magkaaway ng habang panahon. Kung kailan pakita
magpapatawad kasi magpapatawad ka ako. Bilisan mo, mga 3 seconds na lang siguro hininga ko. Huwag ganun, in church! Pangabahin ng tama, iksian ang mali. Hindi naman talaga tayo perfect. Makagawa tayo ng mali, pero iksian, amen? Hindi yung extended. Parang sale, extended. 7 years. Another thing. Yan ang dahilan. Ngayon, yung angel of the Lord, pinakinggan ba yung dramang bukid ni Gideon? Nagdadrama eh. Ito pang sabi. And the Lord looked upon him and said, Go in this thy fight, and thou shalt save Israel from the hand of Midianites. Have not I sent thee? Pinakinggan mo ba ng angel of the Lord? Ipinaliwanag ko ba ng angel of the Lord? Kaya naman kasi nangyari sa inyo yan. Kasi ganito, ganyan. Hindi na po pinakinggan ng angel of the Lord yung dramang bukid. Nino po? Ni Gideon. Church, ano po ang ginawa ng angel of the Lord? And the Lord looked upon him. Lester, halika, tingnan mo ako. Alam niyo po, sino po sa inyo nakakapanood ng mga gera? Obviously ako. Kauna-unahan. Alam niyo po ba kung minsan may mga sundalo nagwaway? Kapag lalo tinamaan yung kapartner niya, well dyan! Bigla yung tatayo! Titira! Gusto makagati agad! Anong gagawin ng kanilang mga officer? Kukunin yan! Gaganyanin! Look at me! Look at me! Look at me! Di ba? Bakit po? Para makuha mo eye to eye yung kanyang makalma. At nakakalma nga talaga. Effective po yan. Pag yung anak niya nagwawal ka na ninyo, look at me! Kakalma yan! Pag hindi pa kumalma, look at me! Look at me! Ano po ginawa ng angel of the Lord? Tinignan, mata sa mata. Kasi si Gideon nagdadramang, ganyan din nagdadramang bukid, di ba?